Detained but dominating. Rodi Duterte outscores Marcos and Sara in trust ratings. Yan. Nangangamoy nangangamoy propaganda. Bakit? Either totoo itong survey na to, at ang survey na ito ay ipinapakita na ang mga Pilipino ay wala ng respeto sa buhay ng tao. That's bad, mga kababayan. Ibig sabihin, nakaka-experience na tayo ng moral decay. Ayun, mga kababayan, nagpupunyagi na naman ang mga DDEBs. Oo, sila ay nagpupunyagi na naman. Palakpakan. Happy na naman sila for today's video. Bakit? Kasi may lumabas na naman na bagong survey galing sa Pulse Asia. At mukhang lalong pinapatunayan ni Pulse Asia na sila ang tagalinis ng pangalan ng mga Duterte. Tingnan muna natin yung survey. Detained but dominating. Rodi Duterte outscores Marcos and Sara in trust ratings. Yan. Despite being detained in the Netherlands, former President Rodrigo Duterte continues to command strong trust ratings, outshining both his daughter, Vice President Sara Duterte, and President Ferdinand Marcos Jr. in the final week leading up to the May 12, 2025 elections. Yan. A Pulse Asia survey conducted May 6 to 9 showed Duterte with 63% trust rating, significantly higher than Sara Duterte's 50% and Marcos Jr.'s 32%. Ayan, grabe, layo, no? So, etong sabi. Umpisa natin kay Presidente. 32% ngayong May 2025 at 29% naman nung April 2025. So, may increase siya na plus 3%. That's significant. Si Sara Duterte naman, bumagsak. Ito yung hindi ipinapakita ng media, guys. Ito yung sinasabi ni Yusek Claire Castro. Na kapag masamang balita, naka-highlight ang presidente. Di ba? Pag may magandang balita, hindi hina-highlight ang presidente. Kung titignan nyo ang resulta, nawala ang suporta ng Visayas kay Sara Duterte. From 70% naging 46%. Hindi binabalita, di ba? Hindi sinasabi. Bakit? Kasi tinitignan nila yung 50%. So, kung titignan nyo yung resulta, mga kababayan, si PBBM umangat ng 3% from April 2025 to May 2025, umangat siya to 32%. Si Sara Duterte bumagsak from 57% to 50%. Saan ang sabi ni Charles Bilim? 50% minus 30 versus 30% simple math. Oo. Kasi hindi lang to simple math statistics kasi to. Oo. Hindi naman to yung 1 plus 1 equals 2. Ganun pala, no? Kasi mas malaki yung 50% kaysa 32% eh. Kundi ba naman, ayoko na talagang mag-insulto eh. Ayoko na humang insulto, guys. Tulungan nyo ho akong wag mang-insulto. Nagbabagong buhay na ako, mga kababayan. Ayoko na hong magtawag ng mga tao na tsaka mga ayoko na ho yan. Pwede ba, wag nyo akong trigger na magsabi na ang mga DDS ay mga at mga anyway, look at the changes. Oo. From 29%, tumaas siya to 32%. Saan siya tumaas si President Bongbong Marcos? Tumaas siya sa NCR, tumaas siya sa Luzon, bumaba pala siya sa Visayas ng 1%. Huwag na natin pag-usapan ng Mindanao dahil alam nating hater ng Bongbong Marcos ang Mindanao. Ngayon, si Sara Duterte ay naka-experience ng massive decline. Take note, prior to the elections. Oo, prior to the elections. So, sa Visayas, 46% from 70% nag-46%. Sa Luzon, 37% naging 29%. Ang nag-angat talaga sa kanya, mga kababayan, ay ang NCR. Siguro nakakita ng bagong sample or bagong magte-take ng survey, etong si Pulse Asia sa Manila, kaya yon nakadagdag ng 10%. Pero in its total context, -7 si Sara Duterte.
Ito naman, punta ngayon tayo kay Rodrigo Duterte. May question ako. First and foremost, bakit siya andito? Kasi irrelevant na siya. Bakit for after 3 years, wala namang Rodrigo Duterte sa mga survey? Sabi ni Pulse Asia kanina, napanood ko yung interview niya, sabi ni Pulse Asia, ay lagi naman namin ginagawa to, lagi naman namin ginawa na namin yan nung ERAP GMA, tapos GMA Pinoy, tapos Pinoy Rodrigo Duterte. Yun ang sabi nila. Well, for all intents and purposes, sige, bahala sila. Kwento nila yan eh. Kwento nila yan eh. Natural sila bida. Pero, ano yung purpose? Ba't sinama si Digong dyan? Ako, mga kababayan, I have a theory. Ang theory ko is para magkaroon ng karne o para magkaroon ng laman yung kanilang aligasyon na yung pagpapaaresto kay Rodrigo Duterte ang naging mitya ng pagkatalo ng alyansa. Kasi hindi naman substantial yung sagot ni Pulse Asia eh. Tapos, mga kababayan, hindi pa dyan natatapos. Kay Sara Duterte, from 18% yung distrust umakyat to 25%. Ano ngayon ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin, mga kababayan, merong mga rehiyon na ayaw na nila kay Sara. So siguro, ito yung mga nakapanood sa meeting de avance niya, ayan, yung mga pagbira-bira niya sa mga kongresista and etc. etc. So, merong fallout kay Sara Duterte. Nangangamoy nangangamoy propaganda. Bakit? Either totoo itong survey na to, at ang survey na ito ay ipinapakita na ang mga Pilipino ay wala ng respeto sa buhay ng tao. That's bad, mga kababayan. Ibig sabihin, nakaka-experience na tayo ng moral decay. At kung ganun, mga kababayan, di kumakagat pala yung propaganda ni Rodrigo Duterte na ginawa ko ang EJK para sa bansa. Talaga? Gusto niyo yun? Parang ayoko yatang paniwalaan na ganun. Kasi ako naniniwala, mga kababayan, na ang Pilipino ay marunong rumespeto sa buhay. Hindi ho normal sa atin yung ganyan. Tuloy natin ito kay Sara sa impeachment. 50% ng mga Pilipino ay ayaw ng impeachment. Para saan naman ito? Bakit tinanong din ito, mga kababayan? Para sa akin po kasi. Kaya po nila isinama itong tanong na ito, ang dating sa akin, para i-condition tayong mga Pilipino na mayorya ng Pilipino ay ayaw sa impeachment. Naniniwala ba kayo sa resulta nitong survey na karamihan ng Pilipino ay nagagalit sa pag-aresto ni Rodrigo Duterte papuntang dahig? Sa mga DDS lang, 100% daw. Sige. Naniniwala rin ba ang mga DDS dito na ang mga Pilipino ay ayaw nung impeachment laban kay Sara Duterte? So, kung naniniwala kayo sa parehong resulta na to, maniniwala rin ba kayo na bumagsak si Sara Duterte sa kanyang trust rating ng 7%? Kung 7% ang umaayaw kay Sara Duterte na nationwide, paano nangyari yung sinasabi nyo na impeachment mas ayaw nila ma-impeach si Sara Duterte bumagsak na nga yung trust rating niya ng 7%? Anong ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin ho niyan, mga kababayan, yung sinurvey nila, hindi nila naiintindihan yung tanong. And that is, mga kababayan, me being generous. So, dalawa lang yan, mga kababayan. May problema sa survey tool si Pulse Asia kasi hindi naintindihan yung tanong, or may problema doon sa sumagot. Either hindi niya naintindihan ang tanong or bias siyang sumagot, response bias.